Marap sa Sandigan Bayan ng isa pang aide ni Sally Santos upang tumestigo laban kay Bryce Hernandez kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. Ayon sa testigo, nagkaroon umano ng 700 milyong pisong cash delivery kay Hernandez. Si Margot Gonzalez sa report. Ipinakita ng testigong si Allen Torrecampo, isa sa mga aide ng may-ari ng SYMS Construction na si Sally Santos, ang mga sample ng kahon na umunay ginagamit nila noon sa pag-deliver ng pera para kay dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ito ay kaugnay ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay Senador Bong Revilla Jr. at ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan. Una nang itinanggi ni Revilla ang pagkakasangkot sa anomalya. Kahon ng piatos, dato puti at pansit canton ang ipinakita ng testigo matapos nitong ibunyag na umabot sa 700 million pesos ang naging cash delivery noong taong 2025 para kay Hernandez. Ayon sa testigo, kaya magsilid ng mga naturang kahon ng halagang mula 10 milyong piso hanggang 35 milyong piso. Ang mga salaysay ni Torrecampo ay umaakma sa mga naunang testimonya ni Sally Santos at Monica Ocampo Santos na liaison officer ni Sally. Si Sally Santos ay isa sa mga state witness sa flood control scandal. Nauna na rin itong sinabi na hiniram umano ni Hernandez ang kanyang lisensya upang makakuha ng mga kontratang nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos. Sa mga naunang pagdinig, sinabi ni Sally na nagkaroon umano ng 400 milyong pesos na cash delivery kay Hernandez. Habang isinalaysay naman ni Monica ang umanay 299 million pesos na cash delivery sa dating opisyal na tinatawag niyang ninong. Ayon kay Torrecampo, kasama siya ni Sally nang i-withdraw nila ang naturang halaga sa land bank at nang ihatid ito sa opisina ni Hernandez. Nauna na ring sinabi ni Monica na inilalagay umano sa mga grocery item ang pera, bagay na kinumpirma rin ni Torrecampo sa kanyang testimonya. Ayon pa sa testigo, siya mismo ang bumibili ng mga kahon sa palengke sa May Kawayan. Kinumpirma rin ni Torrecampo na hindi nila idinaan sa tseke ang perang ipinadadala kay Hernandez dahil cash umano ang nais nitong matanggap. Minsan ay sila mismo umano ang nagbubuhat ng mga kahon papunta sa opisina ni Hernandez. Anya kaya niyang buhatin ang isang kahon ng pansit canton na may lamang 20 million pesos. Kasama rin umano niya sina Sally at Monica sa pagbibilang ng pera sa harap ni Hernandez. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Bumuelta si Health Advocate Tony Liachon sa pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na bahagi lamang umano ng political audition para sa susunod na administrasyon ang plunder at technical malversation complaint na inihain laban sa kanya. Si Daniela Paulite para sa detalye ng balita. Pinabulaanan ni Health Advocate Tony Liachon ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto na harassment lamang umano at bahagi ng political auditioning ni Liachon ang isinampang kaso laban sa kanya. Git ni Dr. Liachon, hindi harassment, politika o personal na ambisyon ang dahilan ng isinampang kaso laban kay E.S. Recto kaugnay sa paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth. Anya, wala siyang planong tumakbo o humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Liachon, layunin lamang niyang protektahan ang karapatang pangkalusugan ng mga Pilipino at mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa umunay maling paggamit ng pampublikong pondo. Nag-ugat ang usapin sa 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na inilipat sa National Treasury at sa umunay paglihis ng 107 billion pesos na pondo mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, kung saan damay din sa reklamo sina Finance Acting Secretary Frederick Go, Budget Acting Secretary Rolando Toledo, Health Secretary Ted Herbosa at si dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Nauna nang sinabi ni Liachon na hindi sapat na maibalik lamang ang pondo dahil kailangan din umanong may managot sa pinsalang naidulot nito sa mga ospital at pasyente. Ayon sa kanya, sa ganitong paraan matitiyak na hindi na mauulit ang mga kahalintulad na paglabag. Si Liachon ay nagsilbing PhilHealth Director noong 2016 at nagsilbi ring COVID-19 Task Force Advisor sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.